Badong adlaw makasunog. Ngayong araw, kita'y masama sa pangunguhan ng bibi kay Kuya Fred. Kaya maaga pa lang kita'y pumunta na din sa kanilang bahay. Pagkatating namin din abay diretso na agad kami din sa ilog. Ang ilog na ito ay matatagpuan sa barangay ng Kasiligan din sa bayan ng Pola. Ang ilog na ito abay tagos doon sa ilog ng bayan ng Pola. Ang ilog na ito ay tirahan din ng mga malalaking igat at malalaking mga mangagat. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga sihi o kaya suso. At siyempre, ang number 1 daw na nakuha dito ni Kuya Fred ay ang tinatawag nilang bibi. Ayon pa kay Kuya Fred, ang bibi daw ay nanggagaling sa ugaong. Kaya sa pangunguhan nito, kailangan daw ay maaga kapag mababa ang tubig para hindi gaanong malalim ang sisirin. Dito, tinuruan niya tayo kung paano manguha ng bibi. At dito sa ilalim, nakita natin kung paano ito nakautlaw. Aba, kapag ganiri daw ang itsura ng bibi sa ilalim, matik na yan. Napakarami daw at kumpul-kumpul ang mga bibing yan. Abay, biyasang-biyasa si Kuya Fred sa pangunguha nito. Isa kasi ang pangunguha ng bibi ni Kuya Fred sa kanyang mga hanap buhay. Kapag time out daw sa palayan at nyugan, dito abay nakakabinta rin daw siya per tabo baga. Kaya masanay na sanay siyang manguha ng bibi din. Abay, kada lubog ni Kuya Fred, matik na. Meron siyang makikitang bibi din sa ilalim ng ilog. Nakakatuwa naman at biyasang-biyasa. Abay, tinuruan niya tayo kaya naman marunong na rin tayong manguha ni rin. At kung hindi ka naman sanay sa paninisid, abay may isang paraan sa pangunguha nito. Ang tinatawag nilang saludsod. Gamit ang sikpaw na may mahabang kawayan. Abay, inasulod-sud ang ilalim ng ilog. Isa ring paraan para makakuha ng bibi din sa kailugan ng Kasiligan. Mabisang ganiring pamamaraan. Talaga naman tiyagaan laang. At kapag ganiring maaga pa sa alas 7 kita pumulas, abay syempre, nandini ka sa ilog, abay magugutom kita. Kaya buti na lang at kita'y nakadilihensya ng ginatang langka doon sa karinderya. At syempre partner ng baon nating tilapia. Abay, napakasarap kumain din sa ilog kapag ikaw bagay nakababad. Abay, anong lamig. Kaya naman mabilis magutom. Talaga namang anang gana. Yung ganun klase mga food trip sa tabing ilog. Aba, nakakarami ng kain niyan. Kahit ano pang ulam niyan. At ang natapos kumain, abay diretso na uli sa pagsisisid at pangunguhan ni ring bibi. At makalipas ng isang oras, gani rin nakarami ang nahuling bibi ni Kuya Fred. Abay talaga namang napakabisa. Gulpi mong galingin. At ang mga nakuhang bibi, kailangan daw munang ibabad sa tubig magdamag para daw isuka ang mga kinain at mga laman nito. Makalipas naman ang pagbabagad magdamag, agad namang sinabuan ng isang tasang tubig. Ilalaga daw muna ang bibing ito sa tubig. At habang nakalaga, inihanda na rin ang mga gagamiting gulay tulad ng patola at ang pitsay bagyo. At makalipas ang ilang minuto, arit nagbukahan na ang mga bibi. Kailangan ang kunin ang mga laman nito sa balayan para maumpisa na ang gisahan. Unay naggisa ng bawang at saka sibuyas. Pagkatapos, inilagay na ring ating mga hinimay na bibi. Ang bibi ng ito ay kailangang gisahin para lumabas lalo ang lasa at maalis baga ang lansa. Naglagay ng paminta, bitsin at syempre ang patis. Abay sadya namang masarap pag inagisa ang bibi. Pagkatapos magisa at saka naman inilagay ang mga gulay tulad ng patola at ang pitsay bagyo. At kapag naigisa na ang gulay at saka ang bibi, ihiwalay daw muna ito. Dini naman sa kawali ay maglalagay nung pinaglagaan ng bibi. Ito magiging sabaw tapos ilalagay na ang sutanghon. At kapag luto na ang sutanghon, ibabalik na ulit ang mga ginisang bibi at ang gulay. Dito kasi para hindi daw masyadong malasag ang mga gulay. Kainamang binit ni rin. Naglagay ng pampalasang chicken cubes at nagdagdag ng konting patis. Kapag ganiri ang ulam sa umaga, wari ko na may igup abaw. Kulumbot uli mamaya. Ang ganaring klaseng sinabwa na may kasamang sutanghon sa bibi ay gulping gana sa bahaw. Talaga namang tak-tak ang pawis mo dini. Kaga-aga. O abay ano pa? Purbahin na ang bibi with sutanghon. Anang ginhawa. Anang bisa.